Yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman tayo sa ating sesyon ngayong hapon. Siyempre, magkakasama na naman tayo. Okay, sa ating hapong ito, sa ating balitaktakan. Kaya magandang hapon sa lahat ng naririto. Grade 10. Siyempre, lahat ng mga grade 10 na alam kong ngayon o kanina pa nag-aabang. Yan. Nakatutuwa, nakikita ko ng inyong mga pagbati. Okay, halos lahat dahil naririto na naman ng mga talaga namang aktibo na mga mag-aaral ng grade 10. Yan. Sige, tingnan natin. Muli tayong magkakasama-sama. Siyempre, ako muli si Tutor Donna, ang kasama nyo pa rin sa ating Filipino 10 sa hapong ito. Yan. At nais ko palang ibahagi at ipaalam sa iba na ngayong buwan ng Marso ay ipinagdiriwang ang buwan ng mga kababaihan. Mamaya may koneksyon at kaugnayan ang ating aralin sa nasabing pagdiriwang ng mga kababaihan. Yan. Ngayon, syempre katulad at madalas nating ginagawa grade 10, narito tayo sa ating sesyon na palipad-bati, kung saan ay paliliparin natin muli ang inyong mga pagbati at pakikilalo sa hapong ito sa Itulay, syempre sa Filipino 10, kung saan ang bawat isa sa atin ay magbabalitaktakan, magpapalitan ng kuro-kuro pananaw at ng kaalaman. Kaya ano pang hinihintay? Ibahagi na ang ating sesyon at magkomento. Nang sa gayon, sabi nga natin, isang click mo lang, kaya makatutulong ka na sa mga katulad mong grade 10 na nais na itulay ang kanilang pagkatuto. Isang click lang, nakatulong na. Di ba, grade 10? Ngayon, narito na yung 2 minutong palipad-bati natin. Katulad ng madalas kong sinasabi, ilagay ang inyong pangalan, ang paaralang inyong kinabibilangan, gayon din syempre ang division kung saan kayo galing. At ang guro na rin na syempre bahagi ng panghihikayat upang dumalo sa ating sesyon. Yan sisimulan na natin, hindi lang patatagalin ni Tutor Donna ang pagbati sa mga grade 10 na naririto. Paliliparin na yan sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, lalo na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan, sisimulan na ni Tutor Donna. Napakarami ng pagbati ang naririto. Okay, ang 2 minutong palipad-bati ni Tutor Donna ay nagsisimula ngayon. Magandang hapon sa iyo, Catherine May Simeon ng 10th Aguinaldo Kaibiga High School. Gayon din kay Raisa Dihana Mabasa ng Diamantina National High School. Yan, magandang hapon sa inyo. Si Kiana, narito ulit. Yan, may attendance. Abigail Menero, kay C. De Torres, Precious Love Almasar, Jasmine Herrera ng Godofredo Reyes Senior National High School. Yan. Mark Gonzales. Okay, mula din sa Godofredo Reyes National High School. Ang dami nyo. Hello po sa mga taga Godofredo. Ninya Kalinsagan, Gio Chester B1, Rachel Romero, Arlene Elise Salazar, Catherine May Simeon. Sensya na, ang bilis Cristel Grace Raimundo. Okay, ng kaya Cariaga. Gio Chester B1, Sharissa Ashni, Catherine May Simeon, kaibigan, nabanggit na ni Tutor Donna. Yan. Okay, Catherine, Mariel Kabahig, Harchi Ramos. Yan, sa sobrang dami, ang bilis Honey Grace Belmonte, ng taga-kaibiga rin. Daniel Fatima Albano, okay, ng NHS SDO Camarines Sur, ang layo, di ba? Nakatutuwa. Gayon din kay Ella May Dabu. Regine Orpiana, magandang hapon sa iyo. Nandito si Regine. Si Shane Gamier, Denzel, Patricia Ortega, Argel Rogel, John Mark Bautista, Alwin Henry Terso, Princess G. Season, mga taga-kaibigan, hello sa inyo. Kylie Alcaide, okay, ng Las Piñas East National High School. JC Octa, yan, Mark Ivan Pico, Justin Rain Montes, ayan, nakahabol pa.
Kathleen Aidia Dayadante. Ayan, magandang hapon sa inyo at napakarami pa ngayong hapon ang naririto. Nakatutuwa yan na marami tayong magiging kabalitaktakan sa ating aralin ngayong hapon. Pero wag malungkot kung hindi nabanggit ni Tutor Donna, ha? Sa binabasa pa rin ni Tutor Donna yung mga nilalagay niyo dyan kapag, okay, kahit na hindi dito sa live kasi di natin mabasa lahat. Pero magandang hapon sa inyong lahat. Okay, salamat sa inyong pagtutok at pakikibahagi ngayong hapon. Matapos ang ating palipad-bati, yan. Okay, ay naririto tayo syempre sa ikatlong markahan pa rin. Ikatlong linggo na rin tayo ngayon sa atin. Okay, sa Module 3. Ang ating paksa ay tungkol sa tula mula sa Uganda. Kung nakaraan ay tungkol sa Persia. Ngayon naman, sa Uganda naman tayo pupunta. Di ba? Ang dami nating napupuntahan dahil sa mga akdang pampanitikan. Handa na ba ang grade 10? Tingnan ko nga ang mga papuso ng grade 10 handa nang magkipagbalitaktakan. Sige, iyan. Nakikita ko na ang mga papuso. Yan, pulang-pulang screen ni Tutor Donna. Talaga namang tuwang-tuwa ang mga grade 10 ko ngayon. At hindi lang grade 10 ang naririto, ha? Maging ang mga grade 7, nakikibahagi din. Natutuwa naman ako. Diba? Lahat dito pwedeng maging kabahagi sa ating sa Pilipino. Basta gustong matuto, itutuloy natin yan. Ngayon, syempre, ang ating module ay, ang mga gawain natin ay nakaugnay at hinango natin sa central office na module. Yan. At ang ating inaasahan para sa hapong ito, una, nabibiyang kahulugan ng iba't ibang simbolismo at matatalinghagang pahayag sa tula. Ikalawa, na iaantas ang mga salita ayon sa antas ng damdaming ipinapahayag ng bawat isa. So, alam natin kung paano kayo mag-aantas. Okay, batay sa tindi ng kahulugan at damdamin nito. Ikatlo, nasusuri ang kasiningan na at bisa ng tula batay sa napakinggang tula o akdang tatalakayin. Handang-handa na hindi na ubos ang papuso ng grade 10. Kaya ano pang hinihintay? Tara na! Simulan na ni Tutor Donna. Okay, syempre, babalikan natin ano ba yung nakaraan nating naging talakayan. Aalamin ni Tutor Donna kung ito ba'y naaalala pa, tumimo ba sa inyong mga isipan ang naging talakayan natin nung nakaraang linggo. Handa na ba ang grade 10 o handa na ba kayong lahat na naririto? Yan, marami pang pabati Herbie Alguero. Sige, habang naghihintay si Tutor Donna ng inyong pagpapakita ng kahandaan sa pamamagitan ng pagpuso, babatiin ko muna ang ilan pang naririto. Si Sherissa Ashley Saludes, si Renz Hugo Aguinaldo. Yan. Okay, ang advisor niya si Ma'am Sanet Imbag na sumisiglang San Mariano. Ayan. Si Sophia Angel, nandito rin. Okay, na sa ilalim ng pamumuno o pamamahala ni Ginoong Joel Cambalon. Yan. Hello sa iyo, Sophia Angel Valdovino. Okay, sige. Simulan na natin ang ating balik-aral. Tingnan ko kung naalala. Okay, ito ang gagawin ninyo, ha? Panuto. Lagyan ng check kapag ang pahayag ay tama at X naman kung hindi. Yan. Salamat sa mga papuso ninyong handang-handa na talaga. Okay. Ngayon, syempre katulad ng madalas nating ginagawa, bawat lagyan muna ng bilang bago ang inyong sagot. Nang sa gayon, alam ni Tutor Donna kung anong bilang na ba ang inyong sinasagutan. Sige, handa na tayo. Simulan na natin ito. Unang bilang. Unang bilang, yan. Ang anekdota ay isang uri ng panitikan na binibigkas sa harap ng maraming tao. Check ba ito o X? Simulan na natin. Yan, naghihintay si Tutor Donna ng inyong sagot. Habang naghihintay, babati muna si Tutor Donna. Hello kay Kate Allison Rivera. May sagot na si Rainiel. Hello, Rainiel. Yan, laging present si Rainiel Okay, Alexa Angela Balmes, may sagot na rin. Okay, hinan natin kung tama ba yung mga sagot. May mga sagot na check, may sagot na X. Aba, mukhang naghahalo ang check at X. Ano nga ba ang tamang sagot?
ito nga ba ay binibigkas sa harap ng maraming tao? Tingnan nga natin, yun nga ba ang anekdota? Naku, yes, di ba? Pag sinabi natin, yung madalas natin binibigkas sa harap ng maraming tao, tinatawag natin itong talumpati. Bagamat pwede rin naman, no? Okay, sige, marami din namang tama. Ayan, si Mark Daryl, isang sagot. Gayun din si Heather. Tama ba si tutor doon si Heather? Yan. Magandang hapon po, Ma'am Nenet Anihas. Kahit abalang-abala, talagang tumutok, no? Yan. Okay. Ang tamang sagot ay X. Okay? Sige, ikalawa na tayo. Ikalawa, isang kwentong nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao ay tinatawag na anekdota. Bilang dalawa ha, check o X. Tignan nga ni Tutor Donna, medyo maraming nalito dun sa unang bilang, no? Bagamat pwede rin naman, kaya lang hindi yung tiyak na katangian ng anekdota. Tingnan natin yung pangalawa. Ba, marami nang may sagot. Si Honey Grace, Crystal, Lorraine, Lian, Erwin, Justin. Okay, si Yasmin, nagpapabati. Hello sa'yo. Makibahagi ka na rin. Ayan, ang dami nang sumagot. Halos nang nakita ko lahat ay check. Ayan, tama kayo, di ba? Ang galing. Tama ha? Tama lahat ng sagot. Ikatlo na tayo. Para sa bilang 3, tingnan natin, naniniwala ang mga taga-Persia na ang pagpapatawa ay behikulo ng mga manunulat para sa pagbuo ng kaisipan. Check ba ito o X? Sige nga. Lagyan ng bilang para alam ni Tutor Donna kung nandun na kayo sa sinasagutan. Okay, may mga sumasagot at pahabol pa rin sa bilang 2, no? Bilang 3, meron na ako nakitang sagot. Si Rainier, may sagot na siya. Okay, sa bilang 3. Gayon din si Wilbur, si Herbie, okay, si Janine, si Mark, o ba? Meron ako mga nakitang ilang X sa check, ha? Sige, tingnan nga natin. Check ba ito o X? Si Kiana, check daw. Si Honey Grace, check daw. Okay, check ba ito? Pero marami ang check, ha? Wow, yan. Tama. Check. Diba? Okay lang kung nakalimot. Ang mahalaga, nabalikan natin. Diba? Sige, ika-4 na tayo. Sa ating pang-4 na bilang, ayan, may sumasagot pa rin. Sa ating pang-4 na bilang, napakahusay magtalumpati ni Mula Nasreddin. Kaya napapaisip ang mga tagapakinig. Check ba ito o X? Tingnan ko nga yung bilang 4. Marami pa rin humahabol. Naku, meron pang bilang 1, oh. Okay, aba, may sagot na ang bilis si Rainiel, oh. May sagot na si Rainiel. Okay, tingnan nga natin. Okay, may sagot na, check. Sabi ni Rainiel, check. Sabi ni Harold, ni Floyd, ni Rachel. Ayan, ang dami na. Puro check ang kanilang sagot. Okay, ni Mark, gayon din. Tingnan nga natin. Okay. Napakahusay magtalumpati. X. Di ba hindi nagtalumpati? Nagkukwento si Mula Nasreddin. Kaya X. Mahusay siyang magkwento o hindi magtalumpati. Okay. Ako, medyo nalito dun ha. Kaya dapat susuriin natin yung mga pahayag. Dito nasusukat ang inyong pagiging mapanuri. X ang sagot. Kasi hindi siya sa pagtatalumpati mahusay, kundi sa pagkukwento. Ha? Tandaan yan, grade 10, medyo nagkaroon ng kalituhan. Okay, nakakita. Yan, tama si Adrian. Okay. Sige, ika-5 na tayo. Okay lang yun kung nagkamali. Ang mahalaga ay naitama natin ngayon. Ika-5 na tayo. Ang paggamit ng panlapi sa salita ay nakapagpapabago sa kahulugan nito. Tama ba ito? Check o X? Sige nga. Yan. Sige, hinihintay ni Tutor Donna ang inyong mga sagot. Hello sa'yo, Cyril Hope Ariso, mula sa Kaibiga High School. Ang dami ng mga tagkakaibiga dito. Maraming salamat. Yan, makitutok lagi at makibagbali taktakan. Okay, maraming, yan, check ang sagot ni Adrian, ni Rainiel, ni Redser, ni Jira, Catherine, ni Althea, ni Angelo, gayon din. Puro check ang sagot nila. Okay ba? Mukhang okay, mga check. Aba, merong sumagot. Okay, ng X? Okay, siguro na dito lang. Sige, tingnan natin. Check ba ito o X? Check. Diba, nung nakaraan, naiiba yung kahulugan ng salita
kapag ito ay nilalapian. Okay, magaling. O, sige, gustong makita ni Tutor Donna, maging tapat sa sarili. Ano ba ang score na nakuha mo mula sa 1 hanggang 5? Tingnan nga ni Tutor Donna kung ilan ang nakuha. Ayan, meron din. No? Sige, okay lang yun. Ang mahalaga, naiwas to at naitama kung tayo man ay nagkamali. Sige, ayan, meron ako nakita 5. Si Jan, 5/5. Si Precious, 3. Okay lang yun, Precious. Si Gian, 5. May 4, may 4. Aba, ayan. Sige, pero huwag titigil. Sabi nga, di ba? Dapat patuloy. Okay, yan, may mga 5. Ang dami rin 5. May mga 3, may 4. Meron yung sigurong medyo nalito lang. Aba? Okay, yan. Pero gayon pa man, okay, natutuwa ako sapagkat kayo naging tapat sa inyong sarili at sa inyong natutunan. Diyan nagsisimula ang pagkatuto sa pagiging tapat, di ba? Tapat sa sarili. Dahil dyan, ayan ang pa-thumbs up ni Tutor Donna. Good job. Sabi nga, mahusay, magaling. Ayan, okay, may 4, may 3. Sige, okay lang yun. Ang mahalaga ay sumubok, gumalaw, kumilos, sabi nga. Okay, ayan. Papuso naman dyan. Pusuan nyo ang inyong mga sarili sapagkat kayo ay nakibahagi, sinubukan ng sarili. At sabi nga, may natutunan. Ayan. Hello sa iyo, Precious Lara Beltran mula sa SDO Isabela. Ayan, ng San Mariano National High School. Ayan, sige, pusuan ang inyong mga sarili. Sabihin, good job pa rin yun, di ba? Sapagkat kayo ay natuto. Ayan, marami na akong nakikitang mga pumupuso. Si Jaira, daming puso. Si Annie Grace, si Lian. Yan, salamat sa inyong mga papuso. Hindi na natin patatagalin ito. Alam kong nananabik na at nais nang makipagbalik-aktakan. Okay? Simulan natin ito sa pamamagitan ng talas salitaan. Ang panuto natin, yan, ang mga namumula talaga, ang daming papuso ninyo. At natutuwa naman ako, lalong ginaganahan si Tutor Donna sa inyo. Yan. Ang ating panuto para sa talas salitaan, iantas ang batayang mga salita mula bilang 1 hanggang 5, batay sa sidhi ng damdaming ipinapahayag. So, ang gagawin ninyo, iaantas ha, okay, batay sa tindi ng damdamin. Okay, yan. Naririto sa aking bahaging kaliwa ang mga batayang salita. Ang gagawin ninyo, iaantas nyo ito batay sa tindi ng kahulugan o damdamin nito. Yung pinakamababaw ang kahulugan o ang damdamin ipinapahayag, ilalagay natin sa bilang 1. Yung sumunod naman, 2, 3, 4, hanggang 5. Sige, titingnan ni Tutor Donna. Sumubok na muli ang grade 10. Iyan ang gusto ko sa grade 10 eh. Hindi sumusuko. Laging sumusubok. Laban lang, sabi nga. Yan, tingnan ko nga. Okay, lagyan ng bilang ha. Sige, bilang 1, 2, 3, hanggang 5. Mula sa pinakamababaw na antas ng pagpapakita ng damdamin hanggang sa pinakamalalim nito. Sige, tingnan natin. Okay. Sige, pwede nyo nang ilagay yung lahat. Ayan, si Argel naglagay na. Okay. Bilang 1 hanggang 5. Si Adrian, una yung nilagay niya. Ayan, titingnan natin kung tama. Si Argel, buo na, oh. Sabi niya, kalwalhatian, kagalakan, kaligayahan, kasiyahan, katuwaan. Okay. Sige, tingnan nga natin. Ang dami nang sumagot. Tingnan nga ni Tutor Donna kung tama ba. O, tingnan nyo na rin, syempre, kung tama ba ang inyong mga naging kasagutan batay sa tindi ng damdaming ipinapahayag. Okay, ng mga salitang ito. Ayan, ang dami mga may sagot na sa bilang 1. Ayan, yan tama yun, yung 1 hanggang 5 para makita natin yung pag-aantas ninyo. Ayan, marami nang sumagot. Si Princess, si Cedric, si Jenaline. Alamin na lang natin kung ito nga ba ay tama. Simulan natin. Okay, una, katuwaan. Ayan. 2, kasiyahan. Sumunod. 3 natin, kaligayahan. Una, natuwa ka. Matapos yung matuwa, nasiyahan ka na. Tapos, naging maligaya. At, okay, nagala. Ibig sabihin, mas malalim ni nagala. At ang huli, kaluwalhatian. Yun yung mas matinding pagpapahayag ng damdamin. Tama ba kayo? Papuso naman kung tumama kayo.
kung nakuha kung hindi man lahat ay may nakuhang tamang pag-aantas. Yan. O ba, may pumupuso. Magaling. Aba, nakatutuwa naman yan. Okay. Aba, 5/5. Meron ako nakita si Rainiel, 5/5. Nakakatuwa yun, Rainiel. Okay, yan. Sige, may mga humahabol pa. Magaling. Yan. Sige, meron na tayo, no? Sumunod na tayo. Ikalawa. Tingnan natin yung ikalawang batayang salita natin. Ito, batayang mga salita. Lungkot, lumbay, dalamhati, pighati, pagdurusa. Iantas uli natin. Alin ba yung mas mababa? O yung antas ng damdamin? Okay, papataas. Yan, ang daming pumupuso. Aba, marami ring nakalima. Oo, si Francine, sumagot na lahat. Okay. Si Nicole, marami pang humahabol, no? Nandito na tayo sa ikalawang bahagi natin. Yan, tingnan natin kung ano nga ba para sa inyo ang mababaw mula sa pinakamababang antas ng pagpapahayag ng damdamin patungo sa mas matinding pagpapahayag ng damdamin. Hello, Joanna Bartolome. Okay, mula sa Godofredo Reyes Senior National High School. Alaba? Hello sa'yo. Yan, marami pa. Nakikita ko. Sige, may sumagot na si John Klein. Buuin na ninyo ha, mula 1 hanggang bilang 5. Yan, si Roy, meron na siyang sagot. Yan, si Ella May, gayon din. Si Mark, si Jenaline. Aba, nakalima na sila. O, binuo na. Very good. Kathleen, si Shandy. Aba, ayan, ang dami na. Okay, sige, tingnan na lang natin kung tama ito, ha? Okay, una, dapat ito ay lungkot. Okay, nalungkot. Sumunod. Okay, lumbay. Okay, ikatlo, pagdurusa. Ika-4, pighati. At ang panghuli, dalamhati. Ayan. O, pero wag magdalamhati kung hindi nakuha ang lahat, ha? Okay lang yun, may nakuha kayo. Aba, ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot, oh. Okay, yan. Meron ilan na iba lang yung antas, no? Yung bilang. Pero sumubok, mahusay. Tingnan ko nga, papuso ulit ng nakakuha ng 5 tamang sagot sa bilang na ito. Sige nga. Diba? Mukhang meron ba na nakuha ang lahat? Aba, meron, no? May pumupuso. Diba? Sabi nga, maging tapat sa sarili. Saan nagsisimula ang pagkatuto natin. Diba? Okay, basta alam mo kung saan ka nagkamali, may daan para ito ay ayusin at matuto. Okay, yan. Ang daming pumupuso, ha? Nakakatuwa kayo talaga, grade 10. Sige, sumunod na tayo. Okay, ikatlo natin na bahagi ng pag-aantas. Yung mga batayang nating mga salita ay ito: pag-aalaga, pag-aaruga, pagkukop, pagkalinga, pagprotekta. Sige nga, tingnan natin. Aba, meron ng sagot? Aba, meron pa rin humahabol doon sa kanina natin. Ngayon lang nagsisipasok. Sige, tingnan natin. Habang nag-iisip kayo, babati muna si Tutor Donna. Meron pa ba akong hindi mga nabati kanina? Ayan, aba, may score. May 3/5. Si Ronaldin 4. Aba, very good. Diba? Hindi masama yung 3. Okay, okay naman din. Aba, may 5 si Herbie. Si Kiana, 5 din. May puso eh. Yan, nakakatuwa naman kayo. Pero sabi nga, yung nagkakamali man, okay lang yun, di ba? Sumusubok, natututo. Ayan, tingnan ko nga, paano naman ninyo iaantas ang bahaging ito? Tingnan natin, pag-aalaga, pag-aaruga, pagkukop, pagkalinga, pagprotekta. Tingnan natin. Yan. Sige, si Roy may sagot na, si Ella May, gayon din si Althea, si Gian. Okay, maba, ang dami nang may mga sagot. Tingnan nga natin. Mahusay, ang bilis ha. Ang bibilis nilang magtumipas sa kanilang mga keyboard, no? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Una, pagkupkop. Siyempre, kung hindi mo ito kukupkopin, kukunin, paano mo ito aarugain o aalagaan, di ba? Una, pagkupkop. Yan. Ikalawa, syempre, kinupkop mo na, kinuha mo na, inalagaan. Yan, pag-aalaga. Sumunod, pag-aaruga, may kasama yung pagmamahal, may puso at damdamin na dyan. Kaya pag-aaruga. Ika-4, pagkalinga. Syempre, mas mataas yung antas nito. At ika-5, syempre, pagprotekta. Ayan.
Tingnan nyo nga kung tama yung naging pagkakasunod-sunod ninyo ng pag-aantas ng mga salita. Sige nga, aba? Okay, papupatingin nga ng nakakuha ng 5. Okay, o yung score ninyo, kung tama ba yung naging pag-aantas. Tignan ko nga, aba meron, si Dalaw daw Gilbert, nakalima daw siya. Good, very good, diba? Okay, mahusay, diba? Si Mark Gonzalez, may puso pa siya sa score niyang 5. Diyan. Okay, pumapasok pa lang yung iba, no? Aba, oo, nakita ko. Yung iba medyo nagkakapalit-palit lang, no? Yan. Pero sabi nga natin, halos pareho naman ang kahulugan. Nag-iiba lamang ito batay sa antas at tindi ng damdaming ipinahahayag. Di ba? Yun yung mahalagang alam natin. Okay? Natutuwa si Tutor Donna sa inyo sapagkat kayo ay sumubok, gumalaw, kumilos, nakibahagi. Yun yung mahalaga. Sige. Ngayon. Okay. Ngayon, dito na tayo. Meron ako dito mga larawan. Yung mga larawan naman na naririto, ang gagawin natin, andyan, daming mga puso, Yan. Ang mga larawang ito, tutukuyin ninyo, alamin ko, nais kong alawin mula sa inyo. Kung kapag nakikita nyo yung mga larawang iyan, okay, sa palagay ninyo, ano ang kinakatawan o sinisimbolo nito? Tingnan ko nga kung matutukoy ng grade 10 kapag nakikita yung mga larawan na yan, ano kaya ang sinisimbolo o kinakatawan? Tingnan ko nga para sa inyo, pag nakakita kayo ng salamin. Okay, ano kaya ang ibig ipahiwati o kinakatawan at sinisimbolo nito? Sige, titingnan ni Tutor Donna kung mahusay, mag-isip at maging mapanuri ang grade 10 talaga. Sabi ni Darren, sarili po. Aba, oo, sarili, no? Pwede rin naman, refleksyon natin. Oo, totoo yun. Refleksyon ng sarili. Dahil sa salamin, yan, ang dami nakikita ang sarili, refleksyon. Ito ay, sabi nga, yan, meron ako nakita, si Felisa, sabi ni Felisa, okay, katotohanan, galing ni Felisa. Totoo naman, di ba? Ang sinisimbolo ng salamin ay katotohanan. Dahil kapag umarap tayo sa salamin, ang makikita natin dito, hindi lamang yung kagandahan, hindi lamang yung mga gusto nating makita, kahit minsan yung mga kapintasan at kahinaan natin o yung hindi natin gustong makita ay nakikita natin sa salamin. Kaya sinisimbolo ito ng katotohanan. Diba? O refleksyon, katotohanan. Yan, magaling. Meron akong nakita, mahusay ha. Tama naman yung mga sinabi nyo. Refleksyon, katotohanan. Okay, magaling. Sige, tingnan natin. Ang daming may sagot. Ang husay. Sunod, ito. Yan. Bagyo. Okay, ano kaya ang simbolo? Sabi ni Althea, simbolo ng salamin sa pamilya. Salamin, nalalaman ang lahat. Salamin ng bagay. Pwede natin makita kung anong pisikal na anyo ng tao. Oo, totoo yan. Okay, kaya pa sinabi niya sa salamin, sumisimbolo sa katotohanan. Ayan, sabi ni Argel, ulan daw. Okay, ano kaya sinisimbolo ng ulan? O kaya bagyo, kung marami, di ba? Kung malakas. Aba, sabi ni Kiana, problema, pagsubok. Sabi, okay, puro problema. Tama si Jamie, si Myrene, problema. Si Abigail, pagsubok. Si Gilbert, ay pagsubok din at problema. Aba, tama kayo dyan. Totoo naman, sumisimbolo ito sa mga pagsubok, hamon sa buhay. Hamon, hindi hamon. Iba yun. Hamon. Yung mga pagsubok na dumarating, mga suliranin. Yan ang simbolismo. Okay, kaya yan ang sinisimbolo ng tinatawag nating bagyo o kaya naman ay ulan. Mga hamon sa buhay, mga pagsubok. Yan. Sige, problema. Handaan. Galing talaga ninyo, grade 10. Mahusay. Sunod, ikatlo, ayan. Bahaghari. Yan. Pag sinabi naman natin bahaghari, sa inyo palagi, ano kaya ang sinisimbolo naman ito? Ayan, tingnan nga natin. Sabi ni Althea, kahit anumang problema o pagsubok ang dumating, kailangan nating maging matatag. Tama naman yan, di ba? Oo, wag susuko, laban lang. Okay, laging ganun. Huwag tayong susuko. Mahusay yan. Ayan, sabi ni Jaira, ni Glenn, ang dami nang sumagot. Okay, sabi nila pag-asa. Sabi nila pag-asa raw.
Okay, tama naman, 'di ba? Laging sinasabi kapag katapos ng ulan ay makakita ng bahaghari. Ito ay sumisimbolo sa panibagong pagkakataon, pag-asa. Yan, kaya sabi, huwag mawawalan ng pag-asa. Ang daming tama ang sagot. Kinabukasan, sabi ni Althea. Okay, kaligayahan, kalutasan sa problema. Aba, tama kayo dyan, ang dami. Very good. Yan, mahusay. Okay, sunod, tingnan natin. Pagbangon, no? May nakita rin akong pagbangon. Magaling. Tama yun. Sunod. Gagaling, ha? Okay, ito. Tingnan natin. Ano naman ang sinisimbolo ng larawang yan? Tingnan ko nga. Sabi ni NJ, simbolo ng pag-asa na meron tayong malakas na Pilipinas sa pagkakaisa. Oo, di ba? Laging ganun. Lagi kang puno ng pag-asa. Sabi nga, pagpasalamat natin ang bawat araw natin. Isa tong, ang bawat gising natin ay isang pag-asa. Diba? O sabi ni Isinet, ang larawan natin ay kaalaman kasi ito ay libro. Sinisimbolo ng libro ay kaalaman. Aba, puro kaalaman, mahusay. Karunungan, impormasyon. Sabi ni Gio, impormasyon. Very good. Tama yon. Edukasyon, sabi ni Charmaine. Ayan, magaling. Sabi ni kaalaman, sabi ni Roy, talino, impormasyon. Aba, ang dami sagot ni Roy. Very good, ha? O, ayan. Tama kayong lahat dyan. Ang husay ninyo, grade 10. Alam ninyo na mayroong mga sinisimbolo ang mga bawat bagay. Lalo na ito kapag nakapaloob sa isang akdang pampanitikan. Magaling, grade 10. Ngayon, bukod doon sa mga pinakita ko sa inyong larawan, okay, meron naman ako ditong larawan din. Pero ang sasabihin naman ninyo ay gusto kong makita yung nais na ihatid na damdamin na ipinahihiwatig at ipinakikita ng nasa larawan. Ano naman kayang damdamin ang ipinakikita ng nasa larawan? Tingnan nga natin. Yan, ang huhusay, ha? Tama kayong lahat. Okay, tama ang inyong mga kasagutan. Okay, hello sa iyo, Jillian, mula sa San Marino National High School, SDO Isabela, si Jillian Ibanez Manuel. Hello. Yan, sabi, may sagot na si Jenaline. Okay, yung damdamin, pagmamahal, kaligayahan, yun ang mga sagot nila, marami ng sagot. Okay, ano pa iba? Pagsasakripisyo daw, sabi ni Francis. An Ilaw, pagmamahal ng ina at pagsasakripisyo. Okay, ang dami ng mga sagot, oh. Okay, tingnan nga natin. Yan, tama kayo, pagmamahal. Nagpapakita yung larawan ng pagmamahal. Kasiyahan, di ba? Oo. Okay. Gayon din, pag-aalala. Okay, meron ding pag-aalala parang na pwedeng ipakita ng larawan. At pwede rin pagmamalaki. Di ba? Yung pagyakap, paghalik. Okay, maraming mga nais na ipahiwatig na damdamin. Sa larawan lang, merong mga nais na iparating ito, di ba? Sapagkat ngayon ay tatalakayin nga natin ay may kaugnayan sa pagmamahal. Pagmamahal ng isang ina. Na kung saan, sabi nga natin, ang ina, okay, lalo na't ipinagdiriwang natin ngayon ang buwan ng mga kababaihan. Ang mga ina, itinuturing na, okay, mga dakilang babae sa mundo, no? Yan, sige. Ang ating aralin ngayon, syempre, ay mula sa, mula sa bansang Uganda. Ang pamagat ng akda natin ay ang heli ng ina sa kanyang panganay. Mula sa akdang A Song of a Mother to Her Firstborn, isinalin sa Ingles ni Jack Dribert at isinalin naman sa Pilipino ni Grace A. Tabora. Yan. Mamaya kikilalanin natin ang katangian ng ina mula sa Uganda. Yan. Sige. Gusto nyo ba na malaman? Sa Uganda na tayo ngayon. Papuso naman dyan. Sige, papuso naman. Sa mga handa ng kilalanin ang mga ina mula sa Uganda. Yan. Yan, may nakita na akong papuso. Gusto na rin nilang makilala. Okay. Sige. Babasahin ni Tutor Donna, ha? Makinig mabuti o sundan din si Tutor Donna sa pagbasa ng bahagi ng akdang ito. Okay, na heli ng ina sa kanyang panganay.
Mangusap ka aking sanggol na sinisinta, mangusap ka sa iyong naninilog at nagniningning na mga mata. Wangis ng mata ng bisirong toro ni Lupeo. Mangusap ka aking musmos na supling, ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag bagamat yari limunsik. Maging kamay ito ng mangdirigma aking anak, kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tingnan mo't nananabik na ako'y sapu, nagbabalak ng humawak ng panulang na matalim. Aking giliw, ngalan ng mandirigma sa'yo'y ilalaan at mamumuno sa kalakihan. At ika'y hahalikan sa yapak ng mga kaapu-apukan, kahit pamalaon ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib, at ang pagsulyap-sulyap sa akin. Kapag ika'y itinatanghal ng gererong marangal, ako'y malulunod sa luha sa paggunita. Higit kang pagpalain ng puon at inang iyong kawan. Ika'y ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang puoy di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpay. Ika'y kanilang pinaliguan at pinamitan ng kagandahan. Ika'y biniyayaan ng mga matang naglalagablab. At ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi ba palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inialay, at ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi ng iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahan? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumantay? Sinong yumuyungyung sa iyo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa pulumpong at tumatanaw. At hayaan sa araw na yaoy iyong ibuyangyang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon ako'y ganap na asawa, hindi na isang nobya, kundi isang ina. Maging maringal, aking supling na ninanasa, maging mapagmalaki, kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi, kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin, kaparis ng pagliyag na aking nadarama. Ayan, bahagi lamang ito, grade 10 ng tula na Heli ng ina sa kanyang panganay. Okay, naintindihan ba o nagustuhan ba ninyo yung tula? Tingnan ko nga kung nais ninyo at naibigan ang tulang binasa ni Tutor Donna. Papuso naman dyan. Okay, yan. Ayan, may papuso. Ngayon, tingnan natin, mula doon sa tulang ating binasa, nagpapakita daw ito na yung mga kababaihan ng Afrika, lumilikha sila ng mga tula. Yung mga tula na ito ay kanilang inaawit matapos lumipas ng mga daang taon. Okay, tapos makasasabi din na ang mga tulang ito ay hitik sa matatamis at magigiliw na pananalita. Ito yung mga tinatawag din nating oyayi, yung ginagamit, di ba, sa pagpapatulog ng mga bata. Yan. Ang oyayi ng mga taga-Uganda ay inuulit-ulit upang ipahayag ang pagmamahal ng ina na nagsisilbing pang-aliw at pampaamo sa kanilang mga anak. Yan. So, yun yung mga katangian ng mga kababaihan ng mga taga-Uganda. Aba, ang daming pumupuso. Ngayon, okay, sige, tingnan natin. Sabi nga natin, ito ay isang tula. Alam na natin ang tula, di ba? Na ito ay isang anyo ng panitikan na binubuo ng mga taludtod. Yung pagtaludtod, yung tinatawag nating, kumbaga sa pagbabasa natin ng mga teksto, ito ay yung mga pangungusap doon sa mga talata. Sa tula naman, ito ay taludtod.
Yung sakno, kumbaga sa teksto, ito naman ay yung mga talata, di ba? So, tula ang tawag natin, taludtod at sakno. At tandaan na may dalawang uri ang tula. Yung tulang tradisyonal na mayroong sukat, mayroong tugma. At yung tulang may malayang taludturan. Okay, may taludtod, may saknong din, pero malaya. Hindi kailangan bilangin yung mga yung bawat pantik. Hindi katulad sa tradisyonal. Tama? Ayan, sige. Tingnan natin. Makikita din daw sa mga tula, ang napakaganda ng tula. Okay, ang isa sa mga nagpapaganda dito ay ang paggamit ng mga simbolismo. So, kanina nakita ninyo yung mga larawan, di ba? May mga simbolismo, may mga kinakatawan, at ibinigay nyo nga yung mga kahulugan at simbolismo ng mga larawan. Dito rin sa tula, may mga salitang ginamit dito na kung saan ay nagsasaad ng mga bagay na nagpapasining sa tula na kung saan ay merong ibig ipahiwatig. Ang tawag natin doon ay simbolismo. Ito yung mga sagisag o mga bagay na kung saan ay may nakakabit at mga natatanging kahulugan na nakapagpapasining at nakapagpapaganda sa isang tula. Malinaw ba? Yan, sige. Matapos ibigay ni Tutor Donna yan, tingnan ko nga kung naintindihan natin ang ating binasa. Sige, etong tanong ni Tutor Donna. Sa binasang tula, ano-anong simbolo ang ginamit para sa sanggol? Tingnan ko nga. Ano-ano ba yung mga simbolismong ginamit sa paglalarawan? Okay, kaugnay sa sanggol. Ayan, sige, hintayin ni Tutor Donna. Yan, meron ako diyang ilan. Pumili kayo dyan. Ano yung mga ginamit doon sa tula na paglalarawan? Okay, mga simbolong naglalarawan o sumisimbolo sa sanggol. O saan doon iniugnay yung sanggol. Tingnan ko nga, pumili na lang kayo dyan at ilagay dyan. Sige, itipan na ninyo dyan sa inyong comment box. Yan, sa chat box natin. Sige, hello sa iyo, Chacha, mula sa Godofredo Reyes Senior National High School. Kay Eliza, gayon din. Naku, mukhang nag-isip ang grade 10. Aba, may sagot na si Precious. Sabi ni Precious, Guerrerong Marangal. Aba, tama yun, medyo nagkahiwalay yun, ha? Dapat magkasama yun. Tama si Precious, Guerrerong Marangal. Aba, sabi ni Philip, Inakay. Aba, ang galing. Tingnan nga natin. Sabi naman ni Arlene, bisirong toro ni Lopeo. Di ba? Yung bisirong toro kasi, ito ay maliit na toro. Okay, sabi, meron pa? Okay, leopardo. Sabi ni Kathleen, leopardo. Yung leopardo, ito yung isang klase ng malaking pusa na malakas. Yun yung leopardong tinatawag natin. Yan. Tama kayo, di ba? May sumagot na bisirong toro, dyan iniugnay yung sanggol, inakay kasi bata, maliit. Di ba? Kumbaga sa mga malatawag natin sa mga ibon, di ba? Maliliit, inakay ang tawag sa mga sisig. Si Sus, okay, may sumagot ba ng Sus? Oo, iniugnay din siya kay Sus. Kilala natin si Sus, di ba? Siya ang kilalang pinakamakapangyarihang Diyos sa mitolohiya ng Griego. Okay, may kapangyarihan siya ng pulo. Yan. Tama, leopardo. Okay, Guerrerong Marangal. Nakita ko ang lahat ng ito sa inyong mga komento. Magaling. Mahusay kayo dyan. Yan. Okay. Ang dami mga sagot, Si Nicole, si Charlie. Lahat ng mga may salungguhit dito, tama. Diyan. Okay, iniugnay ang sanggol. Yan yung mga sumimbolo o ipinakita at ibinigay na simbolismo doon sa tula na kumakatawan doon sa sanggol na naglalarawan. Magaling. Hina natin. Ikalawa, anong kaugalian at kultura naman ng mga taga-Uganda ang lumutang sa tula? Tingnan ko nga. Kayo na lang munang magbigay. Tingnan ko kung nasuri ninyo. Siyempre, sino ba yung persona, yung tila nagsasalita sa tula? Diba? Kung meron tayo sa maikling kwento na tauhan, sa tula, tawag natin persona. Sige, gusto ko munang i-komento nyo dyan. Sino yung persona na nagsasalita sa tula? Okay, yan, may sagot na. Si Fiona, may sagot. Si Precious. Okay, sabi ni Fiona, mapagmahal na ina. Si Precious, mapagmahal. Okay, mapag-aruga, sabi ni Francine.
So, ang persona natin dito o tagapagsalita ay ang isang ina. Tama yun. Anong katangian ng mga taga-Uganda o kultura, ugali ang nakita natin? Mapagmahal sa anak, sabi naman ni Dalawdaw Gilbert, very good. Si Denzel, gayon din, puro pagmamahal sa anak, mapagmahal na ina, mapag-arugang ina. Okay, yan. Tingnan nga natin. Tama kayo dyan. Mapag-arugang asawa din, bukod sa pagiging mapag-arugang ina, di ba? Okay, sapagkat maging ang kanyang asawa ay kanyang inaaruga, hindi lamang ang kanyang anak. Okay, mapagmahal sa anak, tama kayo dyan, yan yung ugali at kulturang nakita din. Masinop na mga ina kasi bakit sinisinop niya? Yung mga gamit ay kanyang iniingatan, tapos ibinibigay dun sa anak, di ba? Okay, mabuting ina, tama yun, Jonas. Sabi ni Abigail, mapag-aruga. Yan, mapagmahal. Mapangarapin na ina, nakita din natin kasi ipinahayag din niya doon yung kanyang mga pangarap para sa kanyang anak. Diba? Sabi nga, yung mga nanay, mula nasa sinapupunan pa lang, meron na siyang gustong gawin at mangyari para sa kanyang anak. No? Ganun yung mga nanay eh. Okay, mapagpahalaga sa pamilya. Yun yung mga nakita nating katangian ng at kultura, ugali ng mga taga-Uganda na nakita natin mula sa tula. Hindi man tayo nakapunta ng Uganda, no? Pero dahil sa tula ay nakita natin ang kultura o kaugaliang meron sila. Batay lamang sa mga ibinigay na mga salita o pagpapahayag dun sa tulang ating binasa. Mahusay kayo dyan, grade 10. Nakita ninyo at nasuring mabuti. Nakatutuwa talaga kayo. Mahusay, mapanuri. Yan. Matapos nating masuri ang ina, hinan ko nga, paano nyo ihahalin tulad? Maihahalin tulad, anong katangian ng nanay o ina dito sa Uganda? Okay, sa mga nanay na meron kayo o meron tayo dito sa Pilipinas at yung mga kilala nyong ina din sa iba pang bansa na naikukwento sa inyo. Sa palagay ninyo, meron ba silang pagkakatulad na mga katangian? Tingnan ko nga, gustong malaman ni Tutor Donna o baka mga taga-Uganda lang. Anong katangian ng nanay mo o kaya ng mga katangian ng mga ina ng mga sa Pilipinas na makikita natin na meron din sa Uganda? Sabi ni Denzel, matatag na ina, aba? Maalaga, sabi ni Denzel. Sabi ni Jasmine, matatag na ina. Sabi ni Charis, mapangarapin na ina. Oo, no? Yung mga nanay, kala nyo ba, nasa sinapupunan pa lamang kayo. Meron na siyang nais para sa inyo. At ang pinaka-nais niya, maging mabuting tao kayo. Diba? Walang inang nangarap na mapasama ang anak. Ang lahat ay nais nilang maging mabuti, maging matagumpay sa buhay. Diba? Sabi nga, napakadakila talaga ng katangian ng pagiging isang ina. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga inang. Sabi nga nating tunay na nagmamalasakit, nagmamahal, nag-aaruga. Kaya mamaya matapos nito, pwede bang pakiyakap ang mga nanay, no? Sapagkat na nakarating kayo sa punto ng buhay niyo yan dahil sa kanilang mga katangian na yan, dahil sa kanilang pagmamahal. Yung mga sinabi niyo dyan, makikita natin lahat ng iyan ay universal. Makikita yan hindi lamang katangian ng mga nanay sa Uganda, kundi maging sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil dyan, mapalad tayo. Dahil meron tayong mga nanay na nailarawan dito na katulad ng nasa katangian ng nanay sa Uganda. Mamaya, yakapin naman natin sila, no? Magpasalamat dahil sila ang naging nanay natin. Yan, matyaga, masipag. Nakakatuwa naman kayo. Papuso naman dyan. Bigyan nga natin ng puso yung mga nanay natin. Natakita talaga natin kanilang pagsisikap, lalo na sa mga panahon ito, no? Kanilang pagsisikap, pagtsatsaga, pagmamalasakit at pagmamahal at pagnanais na mapabuti tayong lahat. Ayan, sarap na makakita ng puso mula sa mga anak na katulad ninyo, di ba? Okay, nakita natin yung katangian ng mga taga-Uganda. Yung mga nanay natin, nakita din natin ang katangian, sa mga nanay sa Uganda. Kaya, dakila talagang mga babae
ang mga nanay, no? Okay, sige. At dahil dyan, tingnan naman natin. Okay, dugtungan natin matapos yung ating naging talakayan. Doon nagtatapos yung ating naging talakayan. Di ba? Tingnan ko nga kung sabi, love lots to my mama. Aba, sabi ni Charis. Di ba? Oo. Yakapin, no? Bigyan natin ng pagmamahal. Suklian din natin. Bagamat hindi sila nanghihingi ng kabayaran o sukli o kapalit sa anumang kabutihang ginagawa nila. Pero sabi nga, pagiging mapalad natin, okay, iparamdam natin sila hanggat kasama natin sila, no? Yan, nakakatuwa yan, oo. Sige, I love you, ina ko, sabi ni Arlene. Naiyak naman si Tutor Donna, no? Sige, nanay din kasi si Tutor Donna. Yan, sige. Sabi nga, napakaswerte natin at meron tayong mga nanay. Kaya hanggat nandyan sila, iparamdam, ipagmalaki. Okay, huwag sayangin ang mga pagkakataon tulad nito. Sige, dugtungan nga natin. Ngayon ay, matapos ang ating naging talakayan, gusto kong makita ano ang natutuhan mo. Dugtungan mo. Ngayon ay natutuhan ko. Yan, salamat sa inyong mga papuso. Sabi ni Judy Ann, oh, I love you, ma. Hilda Inocentes Bagasina. Shout out na niya. Oh, yan. Okay. Sunod. Ngayon ay naisip ko. Yan. Ngayon ay naramdaman ko. At ikuli, ngayon ay ipinapangako ko. Sige nga, gusto kong makakita ni Tutor Donna na dugtungan ninyo yung mga pahayag ko dyan. Patay sa naging talakayan natin ngayong hapon. Sige nga, ang daming pumupuso, no? Okay, yun ang kagandahan ng akdang pampanitikan, no? Yung mga nakikita at natututunan natin sa mga akdang ito, yung tunay na pagkatuto ay yung nagagawa natin at nagagamit natin ito sa realidad ng buhay. Yun ang tunay na pagkatuto. Lagi ang tandaan, grade 10. Yan, may sagot na si Charis. Sabi ni Charis, natutunan ko na pahalagahan ang mga bagay sa mundo, lalong-lalo na, okay, ang mga bumuhay sa atin. Oh. Sabi ni Daryl, sige, bumabati si Daryl. Sabi ni Kathleen, natutuhan ko na ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay tunay na wagas at walang kapalit. Oo, at pare-pareho ito, no? Hindi lang sa bansang Uganda, sa buong mundo, universal, kumbaga. Tama ka doon. Sabi ni Precious, ngayon ay natutuhan ko kung paano magsaayos sa mga salita base sa tindi ng kahulugan nito kahit medyo nakakalito. Ba, very good, Precious. Sabi naman ni Arlene, natutunan ko na hindi basta-basta ang pagmamahal na matatanggap ko mula sa aking ina, kundi mas mahigit pa po sa inaasahan ko po. Tama, mapalad ka, Arlene, no? Mapalad tayong may mga ganyang ina. Sabi ni Roy, natutuhan ko na ang pagmamahal ay walang mapapantayan na kahit anong material na bagay. Naramdaman ko ang sobrang kagalakan dahil sa pagmamahal na aralin. Naisip ko na magagamit ko ito sa buhay ko bilang gabay, lalo na ang pagmamahal. Diba? Very good. Sabi naman ni Nicole, ngayon ay natutuhan ko na ang isa sa mga kultura ng Uganda, okay, ay ang tula nila ay tungkol sa pagmamahal ng isang ina, okay, sa kanyang anak. Very good, Nicole. Okay, sabi ni Joanna, natutuhan ko na dapat lagi nating mahalin ang ating ina. Higit pa sa pagmamahal ay pinagraramdam nila sa atin. O gusto ko rin makakita ng ipinapangako ko. Puro natutuhan, naisip at naramdaman. Gusto ko namang makakita ng ipinapangako ko. Sige na, ngayon na. Ayan. Okay, naghihintay si Tutor Donna, gusto kong makakita ng pangako. Ang tunay daw na pagkatuto kapag ginamit mo ito sa realidad ng buhay. Yun ang tunay na pagkatuto. Sige nga, tingnan ko kung ano ang pangako ng grade 10. Sige, okay. Ipinapangako ko, ayan, puro natutuhan eh. Natutuhan ko na dapat nating mahalin ang ating ina habang nandyan pa sila, Luhel. Totoo yan, okay, ipakita, iparamdam. Gusto ko nakakita ng pangako. Okay, ano kaya ipinapangako ng grade 10? Tingnan ko nga. Okay, sabi ni Herbie, naramdaman ko na hindi kami
sinawaang mahalin at alagaan, okay, ng aming ina. Sabi ni John Philip, ngayon ay natutunan ko na ang pahalagaan lahat ng biyaya sa atin. Naramdaman ko na walang higit sa pagmamahal ng isang ina. Naisip ko na mahalagaan lahat ng bagay. Ipinapangako ko na mag-aaral ako ng mabuti upang masuklian ang sakripisyo ng mga magulang ko. Napakagandang sagot niyan, John Philip. Yan lang, sabi nga, hindi man para sa kanila. Ang totoo, para sa inyo yan. Pero, napakalaking bagay yun para sa mga ina, sa mga magulang, di ba? Ang gagaling, nakakatuwa. Sabi ni Shane, ipinapangako ko na simula ngayon ay pahalagaan ko na kahit na maliit na bagay na natatanggap natin. Okay. Sanahan natin sa buhay sapagkat ito ay isang biyaya. Very good. Yan. Napakadaming sagot. Ang sarap basahin. Ipinapangako ko na dapat pahalagan at paunlarin ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin. Kaya dapat itong ingatan. Very good. Yan. Nakakatuwa yung mga pangako ninyo. Gawin. Ha? Okay. Sige. Tuwang-tuwa si Tutor Donna. Bukod sa natuto, nakita ko rin naramdaman ninyo. Yun yung mahalaga rin. No? At alam kong gagawin nyo yan. Sige. Okay. Ngayon, pagsubok na tayo. Di ba? Okay. Tingnan ko nga kung naintindihan ng grade 10 ang ating talakayan. Okay, sa panuto natin, basahin at suriin ang bawat piling saknong ng tula. Piliin ang simbolismong ginamit at ibigay ang kahulugan. Tingnan ko nga ha, tutukuyin ninyo ano yung simbolismo o na ginamit doon sa bahagi ng tula, sa saknong ha. Okay, mamaya babasahin ni Tutor Donna yan ha, nakakatuwa, ang sarap basahin. Okay, suriin ang simbolismo, tapos ibigay ang kahulugan nito. Okay, para sa unang bilang, isang panyong puti ang ikinakaway, siya'y iwan ko sa tabi ng hagdan. Sa gayong kalungkot at paghihiwalay, mamatay ako'y siya'y nalulumbay. Mula daw ito sa saknong, okay, sa tula ni Jose Corazon de Jesus na ang pagbabalik. Ngayon, ano kaya dyan ang simbolismong ginamit? Anong salitang simbolismong ginamit dyan? Sige. Habang naghihintay si Tutor Donna, sabi ni Wilber, pinapangako ko na gagawin ko ang aking makakaya para makapagtapos ng pag-aaral upang balang araw maihahon ko sila sa kahirapan. Diba? Oy, may sagot na si Ella. Very good si Ella May, no? Ang sabi ni Ella May, panyong puti. Very good. Ano kaya ang kahulugan ng panyong puti? Ayan, dumadami na. Sabi ni Charis, gayon din. Si Sir Alvin Viana, sumasagot, panyong puti. Okay. Yan. Ano kaya ibig sabihin ng panyong puti? Batay doon sa pahayag natin. Okay. Okay, natukoy ninyo. Ang ibig sabihin ng panyong puti, tumutukoy ito sa panyong puti. Basta puti. Ano kaya ang ibig sabihin ng puti? Panyong puti. Okay. Ano kaya ang kahulugan? Okay. Ito ay tumutukoy sa, tingnan ko nga kung makukuha ang kahulugan. Ano daw ang kahulugan ng panyong puti? Nangangahulugan ba ito ng pamamaalam? Sabi ni Charis, panyong puti. Pwede rin naman. Sige. Batay sa akda, okay, sabi ni Ella May, kalinisan. Okay, nagpapahiwatig ito ng pag-asa. Di ba? Okay, yun yung kahulugan at simbolismo ng panyong puti dyan. Pag-asa. Okay? Sige, magaling. Tama naman. Pwede rin naman kalinisan, kadalisayan ng puso. Pwede rin yun. Okay, magaling. Sunod, ikalawa na tayo. Lubog na ang araw, kalat na ang dilim, at ang buwan na may ibig ng magningning. Makaorasyon na noong aking datnin, ang pinagsadya kong malayang lupain. Wagong nasa kubot mga ibong itim, ang nagsisalubong sa aking pagdating. Mula pa rin sa bahagi ng tula ni Corazon de Jesus. Ano ang bahagi dyan o yung salita na nagpapakita ng simbolismo? Tingnan nga natin sa bilang 2. Okay, meron nang may sagot. Tingnan ko nga, tama kayo sa bilang 1, no? Mahusay kayo dyan. Okay. Tingnan natin. Aba, mukhang nag-iisip mabuti, oh. Sinusuri talaga ng grade 10. Nakakatuwa kayo grade 10, no? Okay. Ano daw? Ha? Ano kaya? Naku, nag-iisip pa. Habang nag-iisip. Okay, tingnan ko nga. Okay, sige. Malinis na puso, sabi ni Felisa. Okay, sabi ni Charis, lubog na ang araw, kalat na ang dilim. Pwede rin naman, oo. Lubog na ang araw, pwede rin yung simbolismo.
Pwede rin namang ito ay simbolismo ng pagkagat ng dilim, di ba? O kaya ay kalungkutan, pwede rin yun. Sabi ni Precious, buwan. Okay, pero dito, ang pinili natin ay ibong itim. Pag ibong itim, ang sumisimbolo dito, ano kaya simbolismo o kahulugan ng ibong itim? Tama yung Biona. Yan. Ano kaya ang simbolismo ng kay ibong itim? Aba, nandito si John Miguel Provido. Yan, ng Seven Blessedness. Aba, very good. Okay, sabi kadiliman, sabi ni Felisa. Yung ibong itim, sabi ni Eliza. Okay, kadiliman daw ba? Pwede rin naman. Okay, maaari din naman itong kamatayan. Okay, ibong itim, batay dyan. Ang kahulugan ay kamatayan. Okay, sige, malapit naman ang mga sagot. Okay, sunod. Ngayon, at ako'y lumakad, halos lakad takbo. Sa may dakong amin, merong pang musiko. Ang aming tahanay masayang totoo. At nagkakagulo ang maraming tao. Salamat sa Diyos ang nabigkas ko, nalalaman nila na darating ako. Ano naman kaya ang pwede nating salita o sumisimbolo dyan o yung simbolismo na ginamit sa tula? Sabi ni John Philip, ibong itim, pwede rin traidor, pwede rin naman, oo. Nasa pagpapakahulugan yon. Tama naman ni Philip. Okay, Arlene, kamatayan. Okay, dito, ano kaya ang simbolismong ginamit? Mula sa Kamsur. Okay, Ray Allen Closa. Yan, magandang hapon. Aba, ang galing ni Charis, oh. Usay si Charis, nakakuha niya agad, oh. Musiko. O, sige, tama ka dyan, Charis. Anong ibig sabihin ng musiko kaya? Okay, sinabing musiko, alam naman natin, di ba? Anong simbolismo ng musiko? Anong kahulugan nito? Okay, sumisimbolo ito sa, tama yan, musiko. Sumisimbolo sa, tahanan ba, Arlene? Anong simbolismo ng musiko? Okay, simbolismo ng musiko. Nakakarinig na ba kayo ng musiko? Aba, sabi ni Redset, pagdiriwang, ba? Very good, tama yun. Pagdiriwang o kasiyahan. Tama ka dyan, Redset. Magaling. Okay, nakatutuwa naman. Ibig sabihin, alam niyo na kung paano sumuri ng simbolismo, gayon din, okay, kung paano bigyang kahulugan ito sa bahagi ng tula, na kung saan ang mga simbolismo ay nakapagpapasining sa isang tula. Magaling, grade 10. Ayan. Okay, kaya kayo ay, yan, may sabi nga, palipad na halik si Tutor Donna sa labis sa katuwaan ni Tutor Donna sa inyong pakikibahagi. Hindi lamang ang inyong kaalaman ang ibinahagi nyo ngayon, kundi maging ang inyong puso. Kaya tuwang-tuwa si Tutor Donna sa inyong lahat. Patingin nga ng nakuha, yan, papuso naman dyan. Okay, dahil dyan, sabi nga, okay, laging huwag kalimutan, tuwing araw ng Miyerkules, lagi tayong magkita-kita. Samahan nyo ang Filipino Junior High School tuwing Miyerkules dito sa Itulay. Muli tayong magsama-sama. Ayan. At kung meron kayong komento, suhestyon, mahalaga yan. Kaya sabi nga, iscan ang QR code na yan at ibahagi sa amin. At syempre, diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon, grade 10. Maraming salamat. Hanggang sa muli.